God is good. And all the time. God is good. Sumigaw. Sa galak. Yun. Kamayan niyo muna ang katabi mo bago kayo umupo. Sabi mo sa kanya, pinagpala tayo ng Diyos. Pinagpala tayo ng Diyos. Okay, makakaupo na. Nakaka-bless yung mga narinig ko. No, simula pa lamang na gawain ay nakaka-bless na. Ang mensahe po na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay pinamagatan po natin itong paano makapasok sa makipot na pintuan. Pakiulit po. How to enter through the narrow door. Paano po tayo makapapasok? Ang makinig po tayo, ang daan patungo sa walang hanggang buhay. No, yung daan po patungo sa buhay na walang hanggan, ito po ay sa pamamagitan ng pagsusumikap na makapasok sa makipot na pintuan dahil ito'y nangangailangan ng pagsisikap at dedikasyon at marami dito ang hindi makatatagan. Marami po ang hindi makatatagan. Kung iisipin natin, ang buhay natin ay papunta sa buhay na walang hanggan na kasama ang Diyos. Ang daan naman patungo doon ay medyo may kakiputan. Napaka-sikip, mga kapatid. Narito po ang mga ilang paraan o susi upang makapasok tayo sa makipot na pintuan. Handa na ba kayo pumasok? Diba nararanasan nyo yan? Ayaw kayo papasukin. Maraming beses na natin naranasan ng ganyan. Kaya ang tanong ko ay, paano po kaya tayo sa ganong kalagayan na pagpasok ay medyo napakahirap makapasok? Ano po ang susi upang tayo ay makapasok? Ito maganda to. Number 1, pagsisikap at dedikasyon. Pakiulit po. Yung effort and dedication. Para makapasok tayo, yun yung number 1. Pagsisikap. Hindi ka lang basta nagsisikap, kundi meron ka talagang dedikasyon. Kailangan ang puspusang pagsisikap upang makamit ang kaligtasan. Maganda na ito nakasanayan natin. Magandang practice to. Magandang practice to. Yung halimbawa sa pagiging late sa meeting, o wala sa meeting. Minsan maraming dahilan dahil sa meeting. Nagpapabigat ang meeting. Nagpapahirap ang meeting. Magandang practice to kasi nakasanayan na natin na meron tayong ganitong paglilingkod na ginagawa. Kung ating pagninilay-nilayan, yung pagpasok talaga sa kaharian ng Diyos sa langit, dapat may pagsisikap at meron kang dedikasyon. Hindi porke pag sinabi na matraffic, pwede mong gamitin din na dahilan yun. Dahil talaga namang matraffic. Pero wala ka na bang pagsisikap? Wala ka na bang dedikasyon na talagang kailangan malagpasan mo yung traffic? O pwede mong idahilan na matraffic eh? Nasaan yung dedikasyon doon?
Nasaan yung pagsusumikap doon? Oh. Pumasok lang ng 2 beses sa CR at talaga parang hindi maintindihan yung sigmura, tumawag na. Hindi ako makakadalo. Yung pala siya ang coordinator. Nasaan yung pagsusumikap doon? Samantalang, kapag meron kang pagsusumikap, madaling makaisip ng paraan dahil sino man daw ang may gusto, may paraan, yung ayaw, maraming dahilan. Kung meron kang talagang pagsusumikap at dedikasyon, bumili ka lang ng gamot Habang tumatakbo ka patungo sa gawain, hindi tapos na yun. Amen? Kaya nga, ang pagpasok talaga sa buhay na walang hanggan ay talagang dapat nagsusumikap tayo at naandoon talaga yung dedikasyon. Ang sabi dito sa Mateo chapter 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang makatatagpo noon. Dito po, matagal na po ako hindi ako nakakarating ng Tansa. Matagal na ako hindi nakakarating dyan. Pati sa gawin ng 13, papunta ng Ambel. Kasi may mga bypass road na rito. Napakarami ng daan na bago. Tayo pa naman, kung ikaw ay nasa biyahe, hindi man ikaw yung driver, pero kasama ka sa biyahe, talagang mas magandang magpatakbo sa medyo maganda ang daan Hindi ka magpupumilit sa mga baku-baku at napakahirap na daan. At minsan ayaw mo rin dumaan doon sa mga daan na mayroong pangbayad. Singiling ka ng 10, singiling ka ng 15 dahil ang katuwiran, private daw yung daan na yun, kaya kailangan magbigay ka. Minsan ayaw natin naaabala. Nasaan ang dedikasyon? Sa buhay natin, hindi lang literal na mahirap talagang dumaan. Dahil sabi ng Biblia, marami ang gustong dumaan sa maluwang na pintuan at maluwang na daan. Subalit marami ang doon ay mapapahama. Marami daw po ang mapapahama. Yun ay kumakatawan sa desisyon ng tao. Malaya niya ang gusto niyang gawin na walang pipigil sa kanya. Tagat ang tao, ayaw niya nang inuutusan siya. Ayaw ng taong sinasaway siya. Ayaw ng taong pinagsasabihan siya. Ang gusto niya, wag mo nga akong turuan. Wag mo akong, alam ko ginagawa ko. Ipinapakita ko ng talatang ito na ang daan patungo sa kaligtasan, ito ay hindi madali. Nangangailangan ito ng pagsisikap upang mahanap natin at sundan natin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Sa Pilipos chapter 2 verse 12, kaya nga mga minamahal, kung papaanong lagi kayong sumusunod noong ako'y kasama pa ninyo, sabi ni Pablo, lalo na ngayong wala ako, patuloy ninyong isagawa ang inyong kaligtasan ng may takot at panginginig. Sabi kasi ni Pablo, di ba nung kasama ninyo ko, napakasigasig ninyong maglingkod sa Diyos, dapat lalo kayong maging masigasig ngayon dahil wala na ako dyan. Ipinapakita po ng talatang ito na ang kaligtasan ko ay hindi isang beses na pangyayari lamang, kundi isang patuloy na proseso na nangangailangan ng pagsunod at paglilingkod sa Diyos.
Ang nagpapahirap sa atin, hindi yung literal na napakaliit ng pintuan at napakaliit ng daraanan. Ang ibig mong sabihin nito sa spiritual, tumutukoy ito sa mga paraan at alituntunin at mga patakaran sa paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Yun po yung ibig sabihin nito. Kaya yung po yung number 1, tandaan po natin ang unang paraan para makapasok sa buhay na walang hanggan ay pagsusumikap at dedikasyon. Effort and dedication.